Can I talk to you, Jasmira? Pwede ba akong pumasok sa loob? Seryosong boses na tanong nito sa kanya. Pinakatitigan niya na muna ito bago siya sunod-sunod na umiling. May lakad ako. Kung ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na ngayon. Seryosong sagot niya dito. Unti-unti niyang natatanggap na hindi talaga sila para sa isa't isa at ayaw niya nang bigyan ng dahilan ng sarili niya para muling umasa. Baka kasi mas lalo lang siyang masasaktan eh. Gusto ko lang itanong kung gaano katotoo ang bagay na ito, Jasmira. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga ang nagsakripisyo para madugtungan ang buhay ko? Seryosong sagot nito sa kanya sabay abot sa kanya ng isang pirasong papel. Kunot noon niya namang tinanggap iyon at na makita niyang isang certificate tungkol sa ginawa niyang pag-donate ng kidney niya dito. Malungkot siyang napangiti. Ako nga, yes. Ako nga, Jonas. Seryosong sagot niya dito. Napansin niyang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bakit? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ng bagay nito, Jasmira? Hanggang kailan mo balak ilihim ang tungkol sa bagay na to? Seryosong tanong nito sa kanya. Mapakala naman siyang tumawa. Sa sobrang lakas ng tama ko sa'yo, pumirma ako ng confidential waiver sa ospital para wag sabihin sa'yo na ako ang nasa likod ng donations ng kidney. Actually, hindi ko nga alam kung paano nag-leak ang information na yan sa'yo eh. Pero isa lang ang masasabi ko sa ngayon, Jonas. Masiyahan ako para sa'yo. At sana sa mga susunod na mga araw, buwan na taon or kahit kailan, hindi na muling mag-cruise ang landas nating dalawa. Seryosong sagot niya dito. Parang gusto niya na pang i-congratulate ang sarili niya dahil hindi man lang siya pumiyok habang sinasabi ang katagang yon. Siguro nga natuto na siya sa buhay at unti-unti nang naghilom ang sugat niyang puso. May mga pagkakataon na pwede mo namang sabihin sa akin ng tungkol dito. Siguro kung mas maaga ko pang nalaman to, baka ikaw ang pinili ko. Seryosong sagot nito sa kanya. Mapakla naman siyang tumawa. Ako ang pipiliin mo. Dahil hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Ganun ba? No, Jonas. Mas mabuting hindi akong pinili mo kung alam mo naman sa sarili mo na hindi akong mahal mo. Seryosong bigkas niya. Muli niyang napansin ang pait sa mga titig nito sa kanya, kaya muli siyang napailing. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Mula noon hanggang ngayon, wala akong ibang hangad kung hindi ang maging masaya ka. Huwag kang mag-alala, Jonas. Ang kidney ko ay kusang loob kong ibinigay sa'yo. At kahit hindi tayong magkatuluyan, hindi ako nagsisisi. Ingatan mo na lang ang kidney na yan. Wala akong ibang hangad kung hindi ang masaya tahimik na buhay niyong dalawa ni Leticia. Seryosong muling wika niya. Pero paano ka, Jasmira? Alam kong sa mga nangyari ngayon, ikaw itong pinaka-apektado sa lahat. Hayaan mo kong itamang lahat ng pagkakamali ko. Bumalik ka sa kumpanya ko. Bumalik ka sa bahay kung saan tayo nakatira. Para ano pa, Jonas? Nung mga panahon na alam kong wala na tayong pag-asa sa isa't isa. Pinilit kong kalimutan ka at ngayong tanggap ko na ang mga nangyari tungkol sa ating dalawa. Wala nang dahilan pa para patuloy ako makipag-ugnayan sa'yo. Regarding sa bahay na yon, hindi ko matatanggap. Ang tungkol sa trabaho sa sarili mong kumpanyang inaalok mo sa akin. Hindi ko na rin matatanggap dahil nasa maayos na akong kumpanya ngayon. May trabaho na ako. Maganda din ang benepisyo at lalo mas malaki ang sahod. Seryosong sagot niya. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, mabilis niya nang hinawakan ng pintuan ng unit. Bago niya isinara, isang katagapang binitawan niya para kay Jonas. Goodbye, Jonas. Sana ito nang huli nating pag-uusap. Seryosong bigkas niya at pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, mabilis niya nang sinara ang pintuan ng unit. Hindi niya na kayang makipag-usap pa na matagal kay Jonas. Pagbalik-balik ta rin man nilang mundo, tapos na silang dalawa at wala nang babalikan sa relasyon nila. Samantalang si Jonas naman tulalang nakatitig sa nakasarang pintuan ng condo unit ni Jasmira. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa pandinig niyang huling katagang binitawan ng dalaga. Goodbye? Talaga bang goodbye na, Jasmira? Tuluyan mo na ba akong kinalimutan? Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang dibdib. Bigla kasi siyang nakaramdam ng bigat sa bahaging yon. Kanina pa nakatayo si Jonas dito sa tapat ng unit ni Jasmira. Nag-doorbell din siya ulit pero hindi na siya nito pinagbuksan pa. Gusto niya pa sanang makausap ang dalaga pero ayaw na siya nitong harapin. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang, masaya pa sila pero sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Bakit ngayon niya lang nakita ang tunay na halaga ni Jasmira? Ngayon hindi na sila pwede. Malungkot niyang inihakbang ang mga paa niya paalis.
Hindi pa man siya nakakalayo sa unit ni Jasmira nang biglang bumukas ang elevator at bumungad sa paningin niyang isang lalaki. Hindi niya na sana yun papansinin pero nang makita niyang sa mismong pintuan ng unit ni Jasmira to papunta, napatigil na siya sa paghakbang at nakiramdam. Nag-doorbell to sabay tawag sa pangalan ni Jasmira. Ilang saglit lang, bumukas ang pintuan ng unit at niluwa si Jasmira na may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi. "Doc," narinig niyang pangbigkas ni Jasmira dito. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya sa nasaksihan, lalo nang mapansin niya kung gaano katamis ang ngiti sa labi ni Jasmira habang nakatitig sa lalaking kararating lang. Pakiramdam niya bigla siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nakita. Bigla siyang sinampal na katotohanan na may iba na nga si Jasmira. "Hi, Your Highness. Ready ka na ba?" Narinig niya pang tanong ng lalaki dito bago ito tuluyang pumasok sa loob ng unit. Naiwan naman siyang hindi makakilos sa kanyang kinatatayuan. "Jasmira, kaya pala ang lakas ng loob mong tuluyan akong talikuran dahil may iba ka na." Nagtatagis ang bagang at apang maglalakad na sana siya patungo sa pintuan na silid ni Jasmira nang marinig niyang biglang pagtunog ng kanyang cellphone. Dali-dali niya itong sinagot na makita niya si Gray ang tumatawag. "Bro," sagot niya dito. "Jonas, saan ka ngayon? Pwede ba tayo magkita?" Seryosong tanong nito sa kanya. Malakas naman siyang napabuntong hininga. "Importante ba to? Kung hindi importante, pwede bang saka na lang?" Seryosong sagot niya. "Well, hindi ko alam kung importante ba ito sa'yo or hindi pero pwede bang i-check mong email mo? Tingnan mo mga larawang na isinend ko sa'yo, bro." Seryoso nitong sagot sa kanya. "Okay, thank you, bro. Tatawagan na lang kita ulit mamaya." Seryosong sagot niya dito at mabilis niya nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Inopen niyang email niya, tinignan ng kakasyan lang na message galing mismo kay Gray. At gano'n na lang ang pagkagulat niya nang bumungad sa kanyang mga larawan. Yes, mga larawan ni Leticia na may ibang kasamang lalaki. Shit. Leticia, ano bang ibig sabihin nito? Saan ka pumupunta sa tuwing umaalis ka ng bahay? Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Pagkatapos na sabihin ng katagang yon, saglit siyang napatitig sa nakasarang pintuan ng unit ni Jasmira. Bago nagpa siyang umalis na muna, may ibang mga bagay pa siyang aasikasuhin. "Jasmira, babalik ako. For sure babalikan kita." Mahina niyang bulong. Alam niyang nagmumukha na siyang tanga sa mga pinagagawa niyang ito, pero parang gano'n na nga. Pinaglalaroan siya ng sarili niyang nararamdaman. Hanggang ngayon, confused pa rin siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Mabigat ang hakbang na naglakad siya pabalik ng kanyang kotse. Pagkapasok sa loob, tinawagan niya si Gray. Kumakain lang sila sa restaurant. "Anong mali doon?" Seryosong tanong niya kay Gray. "Really bro, ngayong umaga lang ang kuha ng picture na yan. Sakto nandito ako sa isang restaurant kasamang jowa ko na makita ko rin si Leticia na may kasamang ibang lalaki sa kaparehong restaurant kung saan kami." "Bro, hindi normal sa bagong kasal na babae na may kasamang ibang lalaki kinaumagahan. Dapat ikaw ang kasama niya." Mahabang litanya ni Gray. "Don't tell me na hindi kayo magkasama ni Leticia. May problema bang relasyon yung dalawa gayong kakakasal nyo lang kahapon?" Muli nitong tanong sa kanya, mara siyang napabuntong hininga. Mari niya ding ipinikit ang kanyang mga mata at napasandal sa kanya sa headrest upang ang kanyang kotse. "Thank you sa information bro. Ang galing mo talaga sa mga ganitong klaseng trabaho. Keep it up." Mahina niyang wika at mabilis niya na ring tinapos ang pakikipag-usap dito. Sa totoo lang, sumasakit ang ulo niya. Siguro nga, siya lang itong nag-iisang lalaking kakatapos lang ikasal pero para bang pasan ng mundo. Malibang napili kong babae. Shit. Kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki dyan na walang ibang gusto ko hindi ang isang maayos at kompletong pamilya. Kaya niya pinili si Leticia dahil buntis ito. Buntis sa panganay nilang dalawa, unlike Jasmira na alam niyang malabo siyang mabigyan nito ng anak. Pero bakit ganito? Bakit hindi siya masaya sa mga nangyayari ngayon? Dapat kay Leticia niya i-focus ang buo niyang atensyon. Sa naisip niyang yon, mabilis niya nang pinaarangkadang sasakyan paalis. Diretso siya ng bahay sa pag-aakalang nakauwi ng babae pero gano'n na lang ang panlulumo niya. Nagpagkarating niya ng bahay wala siyang Leticiang naabutan. Hindi niya mabilang kung ilang beses niya nang tinawagan ang number ni Leticia pero hindi talaga to sumasagot. Naiinis na siya sa babaeng yun. Halos magtatanghalian na pero hindi pa rin kasi to umuwi. Anong plano ni Leticia? Uuwi lang ba ito ng bahay kung kailang gusto at aalis? Hindi niya naman alam kung saan talaga to nagpupunta. Sa naiisip niyang yun, mabilis na siyang naglakad pabalik ng kanyang kotse.
Kaya lang bago pa siya nakaalis, isang sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng gate at mula doon ay bumaba si Leticia. Kaagad na nagsalubong ang kilay niya sa nasaksihan kasabay ng pagtatagis ng kanyang bagang. Mabilis siyang naglakad palabas ng gate para tingnan kung sino naghatid kay Leticia. Pero pagkababa pa lang ni Leticia, mabilis na ring umalis ang sasakyan. Leticia, bakit ngayon ka lang? Uwi pa ba ito ng isang matinong babae na may asawa na? Yamot niyang sita dito. Napansin niyang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Jonas, anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong nito sa kanya. Lalong nagsalubong ang kilay niya sa naging tanong nito sa kanya. Ano ang ginagawa ko sa bahay na ito? Natural, bahay ko ito kaya normal lang na nandito ako. Yamot niyang sagot dito. I know na bahay mo to, pero supposed to be nasa office ka ngayon, di ba? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Really? Kakaiba din ng babaeng ito. Hindi ba nito naisip na kakatapos lang ng kasal nilang dalawa at natural na nakabakasyon siya ngayon para siya na mabigyan ang lahat ng oras niya dito? Hindi nga nangyaring inaasahan niyang honeymoon sa pagitan nilang dalawa dahil umalis ito ng bahay at ngayon lang nagpakita ulit. Saan ka galing kagabi? Imbis na sagutin ang matari nitong tanong sa kanya, tinanong niya na ito kung saan ito nagstay ng buong magdamag kagabi. Minsan parang gusto niya na tuloy pagdudahan ng babaeng ito eh. Walang matinong babae, ang palagi na lang inuumaga sa labas. Jonas, ano bang pakialam mo? Saka don't tell me na, porket kasal na tayo, gusto mo palagi din ako magre-report sa'yo kung ano mga ginagawa ko sa buhay ko. Kung saan ako nagpupunta at kung ano mga ginagawa ko. Nakatas pa rin ang kilay na tanong nito sa kanya. Bakit? Hindi ba yun ang normal na ginagawa ng mag-asawa, Leticia? Buong gabi kang hindi umuwi kagabi. And now, anong oras na? Magtatanghali na't uwi pa ba ito ng isang matinong asawa? Leticia, wag na wag mo din kalimutan na buntis ka. At anak kong nasa sinapupunan mo. Yamot niya ding sagot dito. Kahapon lang sila ikinasal. Buong gabi na hindi ito umuwi tapos kinabukasan mag-aaway lang pala sila. Abat napaka-perfect naman yata ng buhay pag-aasawa niya. Lahat yata ng mga problema sinalo niya na, lalo na't feeling niya. Hindi pa yata ready itong si Leticia na pumasok sa buhay pag-aasawa eh. Jonas, mag-asawa lang tayo pero hindi mo ko pag-aari. At kung ano man ang gagawin ko, wala ka na doon. Kung gusto mo ng maayos sa pagsasama sa pagitan nating dalawa, wag na wag mo kong papakialaman sa mga nais ko. Hayaan mo ko sa buhay na gusto ko. Galit nitong wika sa kanya at mabilis na itong naglakad papasok ng bahay. Naiwan naman siyang nagpupuyot sa kalooban sa galit. Hindi pwedeng ganito sila palagi ni Leticia. Feeling niya kasi mas tatanda siya nang wala sa oras. Pagkapasok ni Leticia sa loob ng bahay, kaagad niyang tinawag ang gwardya. Mabilis naman itong naglakad palapit sa kanya. Kuhang-kuha sa CCTV ang pag-alis at paghinto ng sasakyang iyon. Ibigay mo sa akin ang plate number ng sabing sasakyan. Utos niya dito. Kaagad namang tumalima ang gwardya. Saglit itong nagpaalam sa kanya sa pagbalik nito, may hawak na itong isang printed na larawan kung saan malinaw na nakaimprenta ang kotse na naghatid kay Leticia kanina. Hindi niya naman mapigilan ang mapangisi. Oras na malaman niyang niloloko siya ni Leticia, maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi pa pinapanganak ang taong basta na lang siyang lolokohin. Dok, baka pagod ka na. Pwede kitang palitan dyan sa harap ng manibela. Nakangiting wika ni Jasmira kay Doc Gerald habang nasa expressway sila. 2 oras pang gugugulin nila at makakarating na sila sa Baguio. Tanghali na pero hindi hadlang sa kanilang dalawa para makarating ng Baguio at para makapamasyal na din. Ayos lang, kaya ko pa. Relax ka lang dyan at mag-ipon ka ng maraming lakas dahil marami tayong pupuntahan mamaya. Nakangiting sagot sa kanya ni Doc Gerald. Hindi niya na rin napigilan pang pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya. Minsan bigla na lang sumasagi sa isipan niya na sana noon niya pa nakilala itong si Doc Gerald. Siguro kung mas nauna niya itong nakilala kay Jonas, baka dito siya nagkagusto eh. Masamak na mabait si Gerald compare kay Jonas. Well, hindi lang pala mabait. Gwapo na, maalaga at talagang palaging itong inaalalang kalagayan niya. Hindi pa sila ganun katagal na magkakilala pero feeling niya, kilalang kilala niya na ito. Siguro dahil sa busilak nitong puso, hayos kailangan niya talagang makamove on kay Jonas. Kailangan niya nang maialis sa sistema niya ang lalaki minsan niyang minahal dahil para sa kanya tapos ng lahat at ayaw na ding mabuhay pa sa nakaraan. Jasmira,
I like you! Tulalang napatitig si Jasmira kay Gerald nang marinig niyang katagang bigla na lang nitong isinigaw. Huminto sila sa gilid ng kalsada kung saan wala silang ibang nakikita sa harapan, kundi mga bundok at bangin. May ilan din sa mga biyaherong huminto dahil sa ganda ng views. Karamihan sa mga kasabayan nila ay abala sa picture taking, samantalang si Doc Gerald naman ay inuna pang isigaw ang pangalan niya sa hangin. Gerald, nakakahiya ka! Awat niya dito. Paano ba naman kasi kitang-kita niya kung paano napapatingin sa kanila ang iba pang mga turista. Aware siyang may gusto sa kanya si Gerald. Kitang-kita rin naman kasi sa mga kilos at ginagawang pag-alaga nito sa kanya. Pero wala, hindi pa nga kasi siya ready at sa mga nasabi niya na masyadong mabait si Gerald. Isa pa ayaw niya na ding magpadalos-dalos ng desisyon. Gusto niya na munang ituon ang buo niyang atensyon sa sarili niya dahil matagal niya na ring napabayaan ang sarili niya simula nung nakipag-live-in siya kay Jonas. Ngayon kailangan niya na munang mahalin ang sarili niya para matutunan niya ding magmahal ng iba. Tama, kung sakaling papasok man siya sa panibagong relasyon, sisiguraduhin niya na hindi na siya ulit masasaktan at hindi rin siya magmamahal pa ng lalaking kagaya ni Jonas. Ibabaon niya sa limot ang nakaraan at pipilitin niya na ding maging masaya. Walang nakakahiya sa isang taong nagmamahal, Jasmira. Willing akong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Madamdamin nitong wika at hindi na siya nakapalagpa nang bigla na lang nitong hawakan ng kamay niya at muling sumigaw. Be my girlfriend, Jasmira. Please, sagutin mo lang ako. Papakasalan kaagad kita. Mas malakas sa sigaw na naman ang pinakawalan nito na umieko pa yata sa buong paligid. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi sa narinig niya mula kay Gerald. Lumakas din ang kabog ng dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Naku miss, sagutin mo na kasi yan si Pogi. Narinig niya pang ang wika ng isa sa mga turista. Hindi na yata nakatiis sa pagsigaw-sigaw si Gerald kaya naman napakomento na. Oo nga naman, bagay naman kayo eh. Kay gwapong binata at kay gandang dalaga. Sabat naman ng isa pa. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Heist, ano ba tong si Gerald? Huwag nitong sabihin na nanliligaw ito sa kanya. Shucks, hindi pa siya ready. Nakakilig sila. Ang sweet naman ni Mr. Pogi kay Miss Pretty. Inggit match ako. Pahayag ng isa pa. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapangiwi. Parang gusto niya tuloy kastiguhin tong si Gerald sa mga pinagagawa nito eh. Ang kilig na matagal niya nang hindi naramdaman sa sarili niya ay bigla yatang nabuhay. Feeling niyang haba-haba ng hair niya sa mga sinasabi ni Gerald sa kanya. So sabi ng mga audience natin, sagutin mo na daw ako. Hindi ka na nakapagsalita dyan. So ibig sabihin nito, yes na? Nobya na kita? Nakangiting wika nito sa kanya. Natatawa naman siyang nahampas ito sa balikat. Puro kabiro. Para kang bata. Wika niya dito kahit ng totoo, dumadagong-dung na sa kaba ang puso niya. Gosh, ano kayang meron sa lugar na to? Bakit feeling niya bigla siyang bumabalik sa pagiging teenager niya? Hindi ako nagbibiro, Jasmira. Lahat ng sinasabi ko noon pa man, totoo yun. Kung pwede nga lang nabuksan ng puso ko para ipakita sa'yo na pangalan mo lang ang nakaukit dito. Ginawa ko na sana eh. Para maniwala ka sa akin, seryosong wika nito sa kanya, sabay giyan ng kamay niya patungo sa dibdib nito. Hindi naman siya makapaniwala. Hindi niya alam na may ganitong side palang pag-uugali itong si Doc Gerald. Hindi din ito corny, mag-propose ng pag-ibig pero in fairness, kinilig siya. Gerald, ano ba yung mga sinasabi mo? Mahinang boses na wika niya dito. Bigla niya nakalimutan ng matang nakamasid sa kanila. I love you, Jasmira. I love you. Alam kong hindi ka pa ready na tanggapin ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Pero willing ako maghintay. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin ako mababagot dahil kahit papano, masaya na ako na palagi kang nakakasama. Seryoso nitong sagot sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ng maluha. Shit, bakit ba napaka-cheesy ng mga katagang binitawan nito sa kanya? Hindi niya akalain na may mga lalaki pala talagang ganito ka-sweet mag-propose ng pag-ibig. And imagine, si Doc Gerald pa talaga. Gerald, hindi ko alam kung ano masasabi ko pero isa lang ang alam ko. Masyado kang mabait na tao para sa akin. Ayaw ko maging unfair sa'yo. Maraming iba dyan na mas bagay. Ikaw ang gusto ko, Jasmira. Ikaw ang mahal ko kaya kahit na sino ka pa. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang wakas. Seryoso nitong wika sa kanya.
Saka ako sa palagay mo masyado ako mabait. Pwede naman ako maging bad boy, hindi ba? Flexible to, Your Highness. Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Natatawa nitong muling wika. Hindi niya na naman tuloy mapigilan din ng matawa. Ang OA kasi nitong si Doc Gerald eh. Dramatic scene na kanina tapos nauwi na naman sa comedy. Hayos, kakaiba talaga itong si Doc Gerald. Feeling niya nga, unti-unti nang naaangkin nito ang puso niya.